In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alhem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingiin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo. Tumangi si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus. Pagdating sa libingan, ito yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay, sinabi ni Jesus. Hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro.
Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya at na makalaya." Marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko ngayong 5th Sunday of Lent. Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang isang napakalalim na katotohanan. Hindi agad kumilos si Jesus kahit alam niyang may sakit si Lazaro. Parang ang hirap intindihin. Di ba? Pero dito natin makikita na ang oras ng Diyos ay hindi oras natin. Minsan, sa buhay natin, parang ang tagal sumagot ni Lord. Sa karamdaman, sa problema, sa pamilya, sa pinansyal na pagsubok, sa spiritual dryness. Pero gaya ng nangyayari kay Lazaro, hindi huli si Jesus. Siya ay laging nasa tamang oras. Si Marta ay nagsabi, "Panginoon, kung naririto kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko." Parang tayo rin minsan, "Lord, nasaan ka nung kailangan kita?" Pero ang sagot ni Jesus ay napakalalim. "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay." Hindi lang niya sinabi na kaya niyang magpagaling. Siya mismo ang buhay. Merong 3 mahalagang mensahe. Una, may dahilan ang paghihintay ng Diyos. Hindi agad pumunta si Jesus, pero may plano siya. Hindi denial ang delay minsan. Preparation ito for a greater miracle. Pangalawa, umiyak si Jesus kasama natin. Tumangi si Jesus, ibig sabihin, naintindihan niya ang sakit natin. Hindi siya malayo sa paghihirap natin. God is not indifferent. He suffers with us. Pangatlo, may kapangyarihan si Jesus sa buhay at kamatayan. Kahit 4 na araw nang patay si Lazaro, binuhay siya. Kahit patay na ang pag-asa mo, relasyon o pananampalataya, kaya pa itong buhayin ng Diyos. Ano ang tamang gawin bilang Romano Katoliko ngayon? Magtiwala kahit hindi malinaw ang plano ng Diyos. Continue praying kahit parang walang nangyayari. Lumapit sa sakramento, kumpisal, confession, Eucharistia, Holy Communion.
Dito tayo binubuhay spiritually. Maging instrumento ng pagkalag. Sinabi ni Jesus, kalagan ninyo siya. Tayo rin dapat magpatawad. Tumulong sa may sakit. Magbigay pag-asa sa nalulugmok. Halimbawa sa mga church fathers, si San Agustin, sinabi niya, ang pagbuhay kay Lazaro ay tanda ng pagbuhay ng kaluluwa mula sa kasalanan. Ibig sabihin, mas mahalaga ang spiritual resurrection kaysa physical. Si San Juan Crisostomo, pinakita raw ni Jesus ang kanyang kapangyarihan para palakasin ang pananampalataya ng tao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa ngalan ni Jesus na muling pagkabuhay at buhay. Lumalapit kami sa iyo na may buong tiwala. Hipuin mo po at pagalingin sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya at lahat na may karamdaman na kababasa nito. Pagalingin mo sila sa pisikal na karamdaman, sa emosyonal na sugat, sa espiritual na kahinaan. Patnubayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, mga obispo, kaparian, at lahat ng lingkod ng simbahan, lalo na ang aming Diocesan Administrador Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Cherry, Erlinda. Gabayan mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas na sila'y maging instrumento ng kabutihan at katarungan. Ipagkaloob mo ang kapahingaan sa mga pumanaw, sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pimpe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, Janet, at lahat ng aming mga mahal na yumao. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, panganib. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng mahal na Inang Maria na aming tagapamagitan. Amen. Mga kapatid, tandaan natin, kahit parang huli na ang lahat, kahit parang 4 na araw ng patay ang sitwasyon mo, kay Jesus may pag-asa pa. Lazaro, lumabas ka. Tawag dito sa atin, lumabas ka sa takot, kasalanan, at kawalan ng pag-asa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!